po tayo. Okay, mapagpalang araw po. Dito tayo sa tahanan ni Kuya Ador. Dito sa Barangay 94, Sonate, District 1, Tondo, Manila. Dati siyang nanungkulan dito. Konsihal at saka chairman. Siyempre ngayon kahit gusto niya, hindi na pwede kasi may kapansanan. Kaya ano na siya, private citizen. Yan. Once a week po, every Saturday, ganitong oras, pagitan ng 11, 12 o'clock, pumapasyal ako sa kanya upang magdala ng mabuting balita o salita ng Diyos na inyong napapanood sa video, naririnig. Yan ay hango po sa Biblia. Bakit? Kailangan natin magtsaga-tsaga. Yang salita ng Diyos, unang-una, yan ay buhay ng tao. Kasi kung walang Diyos, walang tao. Kung walang tao, walang Diyos. Ganun lang kasimple. Tayo mag-aaral. Tayo muna'y mananalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ni Kuya Ador sa iyong mga turo at aral ng aming pagbubulay, buksan ng mga puso at isip ng mga nanonood ng video ito. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa kasulatan, sa 1:8:44. Ang sabi po ng Panginoong Yesus sa kanyang mga kausap sa panahon nila, ang dyablo ang inyong ama. Kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na simula pa at kalaban ng katotohanan o salita ng Diyos. At di matatagpo sa kanya ang salita ng Diyos kailanman. Kung siya'y nagsisinungaling, likas ito sa kanya, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Yan po ang katangian ni Satanas. From the beginning, ang sabi ng kasulatan, siya ay mamamatay tao. Good morning po. At nature na ni Satanas pala ang magsinungaling. Yan ang sinabi niya sa mga taong kausap ni Panginoong Yesus sa kanilang panahon. So yung salitang yon, hindi lang umihiral sa panahon nila, hanggang sa panahon po natin ngayon, 2026, umihiral yan. Lahat ng yan ito po, o mawawala, kapag ang ating Panginoong Yesus po ay bumalik na. Pag bumalik na siya, lahat na nasa kasulatan, ito na po lahat yan. Ito na. At magkakaroon ng katuparan sa future. Ganyan po ang Biblia. Kaya nga ang uling sulat ng Biblia, ang pahayag o revelation. Sa ngayon, wala pa tayo ron. Pero ang maganda sa Diyos, yung mangyayari sa future, pinapahalam na ng Diyos sa atin. Halimbawa, may impyerno. O sino ba pwedeng magsabing may impyerno? Wala. Diyos lang ang magsasabi. Saan galing ang impyerno? Ginawa ng Diyos para kay Satanas. Hindi para sa tao. No. Sino makapagsasabi niyan? Wala. Ang Diyos lang ang nakakapagsabi niyan. O, may kaharian ng Diyos? Meron. Meron ba pupunta sa kaharian ng Diyos? Meron. Sino ba nagsabi diyan? Natural ang Diyos. Walang alam ang tao diyan. Kasi po tayo bahagi tayo sa creation ng Diyos, ang tao. Pero sa lahat ng creation, tayo pong tao ang pinaka-perfect sa pagkalika. Kanya lang, dahil po sa kasalanan, nasira.
nasira ng kasalanan ang magandang plano ng Diyos para sa atin. Sinira ni Satanas. Kaya papel ni Satanas ay deceiver, maluloko. Ito po yung nakalagay dito sa basahin natin, chapter 12 na Revelation, verse 9. Ang sabi niya ay ganito po. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na ngalay Diablo o Satanas na dumaya. Dumaya. Sa buhos sa libutan, tinapos siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Yan. Ang papel niya, mandaya. Kaya lahat ng tao nagkamali, lahat ng tao nagkasala, lahat tayo nadaya ni Satanas. At ang una nadaya niya, si Eva. Si Eva. Ginamit si Eva ni Satanas upang dayain si Adan. Kaya pati si Adan nadaya. Kaya nagkaroon ng argumento dyan, nang dumating ang Panginoon Diyos, ng dapit tapon, sabi dyan sa Biblia, tinanong niya si Adan, nasaan ka, Adan? Sabi ni Adan, nandito po ako, nagtatago ko. Kasi po naiya ako sa iyo at nakaubad ako. Sabi ng Diyos kay Adan, sino nagsabi nakaubad ka? Sabi ni Adan, kasi po yung binigay mong asawa ko. Pinakain ako ng bungan ng punong kahoy na ipinagbawal mo. Kinain mo, sabi ng Diyos. O, kinain ko. Yan. Kinasangkapan ni Eva, ng Diablo ang Eva, para makuha si Adan. At yan din po sinabi ni Pablo sa Korinto, hangunang nadaya ay si Eva. O ang nadaya si Eva. Kaya, sabi ni Pablo, dito sa kasulatan sa Roma, ganito po ang sinasabi. Basahin natin. Chapter 5. Ganito ang nakasulat. Yan. Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Tinutukoy na si Adan. And dahil kay Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ni Adan, kasalanan, pumasok. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan. Kung wala pong nagkasalang Adan, wala sanang kamatayan ng tao, kaibigan. Okay lang po yan. Tandaan lang po. Kaya sabi rito yung kasunod niya, dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat nagkasala. Kita niyo po, mula noon, lumaganap na po ang kamatayan ng mga tao. So, ibig sabihin po, walang kamatayan ng tao. Kasi nilikha tayo na kalarawan ng Diyos. Genesis 1:26.
Kalarawan tayo ng Diyos. Wala tayong kamatayan, kaibigan. At nang sinabi ng Diyos kay Eva, kay Adan, lahat ng punong kahoy na bunga, pwede nyo kainin liban lang doon sa isa. Yan, pinagbawal po, ano? Pinagbawal. Kung alin po ang pinagbawal na bunga ng punong kahoy, nandun po naman si Satanas. Sabi ni Satanas kay Eva, totoo bang pinagbawalan kayo kumain ng bunga ng punong kahoy nito? Sabi ni Eva, bawal po. Sinabi ng Diyos. Sagot ni Satanas, hindi totoo yan. Magiging parang Diyos kayo. At pinagbasdan niya po yung bunga. Masarap, magandang tignan. Siyempre, pinaganda ni Satanas. Kinain niya. At pinunta si Adan, sabi niya, darling, masarap ito. At kinain niya. Kaya nagkaroon po ng sumbatan. Sabi ng Diyos kay Adan, bakit tubad ka? Sinagsabi sa'yo. Bakit? Kinain mo ba yung bunga ng punong kahoy? Opo, yung binigay yung asawa ko. Inalok ako, masarap. Nakain ko. Kaya po ang tao, nagkasala. Kaya walang taong walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala, kaibigan. Sa pamamagitan ng kasalanan ng unang tao, si Adan, pumasok ang kasalanan, kasunod na pumasok ang kamatayan. Ang tanong, namatay ba si Adan at Eva after na silang kumain ng bunga? Hindi. Nabuhay pa sila ng mahabang panahon, daang taon. Pero namatay din po sila. Physically. Ang unang kamatayan na naranasan ng tao, iwalay sa Diyos, separation. Yung parang ventilador ba? Yung male plug, pag tinanggal mo sa female plug, mamamatay ang andar ng motor ng ventilador, ganun po yun. Naiwalay po ang tao sa Diyos dahil po sa kasalanan. Sabi ni Apostol Pablo, basahin pa natin ang kanyang epistola. Ganito po nakalagay. Efeso 2:1. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbuhan sa libutang ito at napailalim kayo sa prinsipyo ng kasamahan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwain. Si Satanas po yun. Kaya pag may tinatawag ng mga suwail, hindi man magandang pakinggan pero ang kahulugan ang pinag-aharian ng Satanas. Di ba may mga magulang, suwail kang bata. Napakawalang niya mo. Eh kung hindi po suwail yun, di sana masunuri sa kanyang magulang. Yan. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Maganap ang kamatayan ng mga tao spiritually. Then dumating ang araw, ang tao po ay nalalagutan ng hininga. Ang tao po noon nabubuhay ng 900 years.
Isipin niyo po yan. Si Matusalem, 900 years siyang nabuhay. Wala naman dumating ng 1,000. Isipin niyo po, gaano kaya ang itsura ng 900 plus na taong nabuhay? Imagine niyo. Yan po yung nakatala sa Biblia. No? Then, bumaba ng bumaba ang buhay ng mga tao hanggang sa dumating na lang po sa 80, 70. Then ngayon, minsan nasa 70 po na pala, namamatay na. Wala pa sa tamang edad, namamatay na rin. So, wala pong makakapagsabi kung kailan mamamatay ang tao. Pero spiritually, kapag nilalabag mo ang utos ng Diyos, spiritually, patay ka na, kaibigan. Yan po ang pinakamahirap sa kalagayan. Yung nabubuhay ka, gumagalaw ka, masigla ka, masaya ka, pero sa Diyos, patay ka na pala. Totoo yan. Kaya kung minsan ang sabi nila, may mga taong nagsasabi, walang kasalanan. Meron ako na narinig na ganyan eh. Sabi ko, minsan di ka nakagawa ng kasalanan. Ang ginawa ko niwan, hindi ka ba nakapagmura? Kasi yun ang lagi kong nakikita sa tao. Kwentuhan lang, masaya sila, pero nagbumurahan sila. Kaya yun ang ginagamit ko. Hindi ka ba nakapagmura? Yung kasalanan pagmumura. Ay, yung pagmumura, kasalanan. Kasi pag minura mo kapwa-tao mo, nagkasala ka sa Diyos. Eh bakit? Ang gumawa ng kapwa mo, ang Diyos. Pag minura mo yan, minura mo ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Kaya nga kasalanan niya. Ay sa Kawikas, 14:21. Saka 31. Kaya wala tayong karapatan na lahitin ang kapwa-tao. Lalo na kung nakakahangat ka sa buhay. Wala kang karapatan para lahitin yan. Bakit? Pareho lang kayo eh. Pareho lang kayo nagkasala. Kanya lang ang nangyayari. Pagka magandang buhay, akala mo hari. Pag nasa posisyon, akala mo hari. Hindi po. Dapat habang umuunlad ka, tumataas ka, pakumbaba ka dapat. Hindi. Parang sino ka na. Hindi ka na. Kaya ang Biblia po nagsasabi sa atin, lahat po tayo nagkaroon ng kasalanan. So, yung kasalanan na yan ang maghahatid po sa atin sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Salamat sa Diyos, pinadala si Jesus. Kung walang Jesus, yari tayo. Kahit maganda ka, kahit pangit ka, pareho lang kayong sa lalagyan, impyerno. Pero salamat sa Diyos, pinadala si Jesus. Anong trabaho ng Panginoong Yesus? Tignan natin. Kaya pala naparito ang anak ng Diyos, si Jesus. Ito ang kanyang salita. Dito sa unang 1, chapter 3. O 4 muna. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yung nangyari kay Adan at Eva. Hindi dahil nakakain sila ng bunga ng punong kahoy, kaya sila nagkasala. Hindi. Dahil ang utos ng Diyos, after nalikayin niya si Adan, then nakita ng Diyos walang kasama ang Adan, ginawa niyang kasama, pinatulog si Adan, kinuha yung tadyang ni Adan, ginawang babae, at nilagay sa tabi niya pagkagising ni Adan, laman sa akin laman, dugo ng aking dugo. Ang tinawag niya sa kay Eva.
At doon nila nilabagang ang utos ng Diyos. Ang sinabihan, huwag kakain si Adan. Pero ang pinuntiryan ni Satanas si Eva para makuha si Adan. At nakuha. Kaya sabi dito ng Biblia, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Yung hindi mo pagsunod sa kautusan, kasalanan kaibigan. 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala, kampo ng dyablo. O nagpapatuloy sa pagkakasala, halimbawa, hostes ka, ayaw mo tumigil. Buti pa si Magdalena, sabi ni Jesus, Magdalena, hindi rin kita atulan, umuwi ka na, pero huwag ka nang magbenta ng aliw. Kasi pag nagbenta ka pa ng aliw, lagot ka. Yan. Ang bawat nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sunod, sapagkat sa simula pa yung gumagawa ng kasalanan ng dyablo. Ito na. At naparito ang anak ng Diyos, si Jesus, upang wasakin ang gawa ng dyablo. Yung po pala ang papel ni Jesus. Kaya sa dinala ng Diyos dito sa atin sa lupa, upang wasakin yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Yung kasalanan ni tinanim ni Satanas. Yun ang wawasakin ni Jesus. Tatanggalin yung kasalanan natin. At ginawa ni Jesus ang pagtanggal sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa ibabaw ng krus. Salamat sa Diyos. Kasi kung hindi niya pinadala si Jesus, lahat tayong mga tao, maganda ka man, gwapo ka man, pangit ka man, isa lang ang pupuntahan natin lugar, kaibigan, ang apoy ng impyerno. Salamat sa Diyos. Bakit? Nahabag siya sa akin. Sa atin, kinabagan tayo. Kahit anong sama natin, minamahal tayo ng Diyos. Kahit hindi natin pinapasin ng Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos. Right? Ang Diyos ang nagtitimpi. Isipin nyo, katigasan ng ulo natin, ang Diyos ang nagtitimpi. Ang gusto kasi ng Diyos, makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin, Kuya Ador, na pinakita mo yung kasalanan, paano nangyari ang kasalanan, paano pumasok ang kasalanan, kung walang kasalanan, walang kamatayan, paano nagsimula ang kamatayan, at ang parusa, pinakita mo sa amin, at ang kaharian mo, pinakita mo sa amin, ang langit. Dapat doon tayo sa langit, yun ang gusto ng Diyos. Pero kung dumating ang panahon, hindi ka talaga nagbago, hindi ka nagsisi, hindi mo sinuko ang buhay mo kay Jesus, sad to say, kahit gusto mo sa langit, hindi ka sa langit dadali ng Diyos. Kung saan ka nararapat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong patutuo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, siya naman po si Kuya Ador, dito sa kanyang tahanan sa Barangay 94, Sonny, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Lagi po kayong manalangin lalo sa panahon natin. Hindi na po normal ang ating panahon kasi dati-dati hindi ganito ang ating weather. Ngayon, grabe, habang araw-araw po. Grabe ang init. Pag bigla namang umulan, nagkakaroon ng mga landslide sa ibang lugar. Sige po. God bless us all po. Bye.